May sinabi si Jesus Christ sa Matthew 4:19. Sabi niya, I will make you. Make, the word make fishers of men. Alam niyo yung word na make. Ako nakikita ko yon, that is discipleship. Pag sinabi niya ang isang tao ay kinakailangan maging isang magamit para sa gawain ng Panginoon, dapat merong tao na mag-i-invest sa'yo sa buhay. Kasi ang discipleship ay hindi po ayusan ng simbahan. Maraming mga tao na inaayos nila ang simbahan, pero importante, naayos nila yung kanilang sarili. Ngayon, kapag ikaw ay nagpasa ng buhay, kapag nag-invest ka ng buhay, ang unang-unang dapat gawin natin is transform ang buhay natin. Like myself, kaya pala hindi ako makapag-disciple nung araw kasi hindi pa ako totally transformed. Pag sinabing totally transformed, binago ang buhay. Kasi kapag binago ang buhay ko, then nagkakaroon ako ng magandang gawain na gagawin ko, ipapasa ko itong buhay ko kasi hindi ako pwedeng magpasa ng buhay kung hindi nababago. Because if I change, everything changes. Kinakailangan magbago muna ang buhay ko. Kung gusto kong magbago ang bansa natin, then muna magbago. Kung gusto kong magbago simbahan, pastor muna magbabago. Kasi importante sa atin na kapag tayo ay nagpasa ng buhay, alam nyo, ang malungkot kasi maraming mga tao nagpapasa ng ministry. Ito ang gawin mo sa ministry, ito ang dapat mong gawin. Bago ka magpasa ng ministry, magpasa ka muna ng buhay. Kaya yung tao nahihirapan sumunod sa'yo kasi pag may pinagawa kang isang ministry, hindi yan susunod sa'yo. Kasi itong maganda kapag pinasahan mo muna ng buhay, ano man ang sasabihin mo, susunod yan. Yan ang experience ko. Dati hirap na hirap ako sa mga leaders, lalo na dun sa mga tao na dinidisciple ko. Pag sinabi ko, hindi nila ginagawa. Minsan, sila ang sinisisi ko. Yung pala, dapat makita mo na bago ka magpasa ng gawain, bago ka magpasa ng ministry, kinakailangan yung buhay mo muna alin, ipasa mo. Yung buhay na binago, hindi yung dating buhay. Kasi nga, pag hindi maayos ang buhay mo, pag sinasabi natin, yun ang ipapasa, ganun din yun. At ang nakakalungkot, napapansin ko, maraming mga leaders, ang tanda na nila, sila pa rin yung leader for the past 20, 30 years sila. Alam niyo kung bakit? Kasi ang problema, hindi sila nagpasa ng buhay, hindi sila nag-disciple. Kaya pag nakakita ko ng mga simbahan na may bata pagdating doon sa leadership, ibig sabihin, may nagpasa. Alam niyo, ang Diyos ay napakatalino. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, gusto ko i-conquer yung buong mundo. Hindi niya sinabi, okay, kakankerin kong mundo, isang batalyon ang gagawin ko. Hindi. Binigyan lang niya ng time yung 12 tao na dinisciple niya for 3.5 years. Could you imagine 3.5 years? Ginawa niya yon, pinasahan niya ng buhay. Pero hindi niya sinabi, pakatapos niya pagpasa ng buhay, sinabi niya agad, go. Sa kanya sinabing, go. Kasi, ano na sila transform na Hindi mo ka po pwedeng, okay, gawin mo to. Kasi marami sa nangyayari sa akin nung araw. Ito. O ito, gawin mo ito. Siyempre, gagawin nila yon. Pero, wala sa heart nila Kasi, ang gagawin lang nila, yung sinasabi mo. Pero ang maganda, kapag ginagawa na nila, dahil nakikita sa buhay mo, dahil yun ang ipinasa mo, ay, maniwala ka, maraming magkakaroon ng transformation na tao. At the same time, yung spiritual na buhay nila, mangyayari. Now, ang simbahan ay punong-puno ng minsan, maraming mga tao, hindi ko naman sinasabi halos lahat, meron dyan sugatan. Meron dyan nangangailangan ng isang example, isang modelo. Ngayon, paano ka makakapagmodelo kapag ikaw minsan ay nakikita mo lagi yung mali mo? Huwag mong titignan lagi yung mali mo, huwag mong titignan lagi yung dinaanan mo. Kinakailangan kung paano ginawa ng Panginoon sa buhay mo ang pagbabago, ang direksyon mo para ikaw ay mag-level up. Ang importante sa atin, mag-level up ang buhay natin. Nagle-level up na lahat ng gadgets natin, lahat ng gamit natin, pero yung buhay natin ay hindi nagalin. Tumataas. Kinakailangan sa buhay natin ito, magbago ka magpasa ng iba.
bago tayo mag-ayos ng simbahan, ayusin muna natin ang sarili natin. At yan ang discipleship. Na kinakailangan, ang buhay kong ito ay nakalaan lamang sa iyo. Kasi sa Bible, there is a big difference between equipping and preaching. Between equipping and teaching. Remember, marami akong nakita sa sarili ko. Maybe I have a good preacher nung araw. Kasi dito ko lang dinadaan. Pero hindi sa heart. Pero ito nakita ko. Kapag ang preaching mo ay gumaganda kasi nag-i-equip ka. Because a good preacher is a good equipper. Kapag meron kang meron kang pinapasahan ng buhay, dahil meron kang pinapasahan ng buhay, meron kang sinasabi. Kasi maraming mga tao, maraming sinasabi, maraming sinasalita, pero wala naman nakikita sa buhay niya. Ang importante sa atin ay mag-equip. The Bible says, we have to equip, sangkapan natin yung tao para pagdating sa labanan. Kasi ang discipleship, nilalagay mo yung tao sa isang mataas na kalalagayan ng buhay. Dapat ang tao, nilalagay mo ng direksyon ng buhay niya. Kung halimbawa, walang direksyon yung buhay niya, tapos yung buhay mo, mali rin ang direksyon. Maliwala kayo, ang church hindi po lalago yan. Kasi kung hindi natin makikita na ang direksyon ng isang tao, kinakailangan, malaman niya, meron siyang destiny. If he has that destiny, alam mo na bilang mentor, dadalin mo siya ron. Sasamahan mo siya ron. Hindi mo siya itutulak. Sasamahan mo siya ron. Kasi nakikita mo na merong plano ang Diyos sa buhay niya. May plano ang Diyos sa buhay natin. Kung walang nagsasabi sa atin, eto plano ng Diyos sa atin, wala eh. Kahit, let's say, sabihin natin, nagbabasa tayo ng Bible. That's true. Ang paganda ron, nagbabasa tayo ng Bible. Pero yung Bible, napaka-importante niyan. Kasi kapag yung Bible ang nasa atin, makikita sa buhay natin. Yung alin? Yung salita ng Diyos. Then that's the time you begin to what? To experience, you're transferring your life to other. Investing people, your life to other people. Pag ininvest mo yung tao, pagdating ng panahon, kahit patay ka na, lalago dahil may pinasahan ka, nag-invest ka sa buhay ng taong ito. So discipleship is what? Investing your life to other people. Don't invest your time to many things. Sa trabaho, nag-i-invest ka nga. In the long run, meron kang pension. Pero ang pinakamaganda, pag ininvest mo yung buhay mo sa ibang tao, and then nakikita mo yung buhay mo sa ibang tao, they see Christ in you. And Christ is in them. Then that's the thing, ginamit ka ng Panginoon dun sa taong yon para makarating siya sa dapat niyang puntahan. Kaya ngayon, ang aking masasabi, start to invest your life to other people and you are doing discipleship.